Ang pag-iinit ng marangal na imperyo ng Britanya sa isang bansa sa Silangang Asya, isang 7 minutong video na nagdulot ng malaking issue sa kasalukuyan sa United Kingdom ang nagtala ng pinakamataas na ratings sa kasaysayan ng BBC at naging isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa simula, tiningnan ito ng may pagdududa bilang isang simpleng dokumentaryo tungkol sa isang bansang tropikal. Ngunit nang magsimula ang pagsasahimpapawid, nagbago ang sitwasyon. Ang mga kritiko ng Britanya na kilala sa pagiging maingat sa papuri ay labis na humanga at maging ang mga opisyal ng gobyerno ay nagulat at nagsabing, ang nawala sa atin ay naroon sa Pilipinas. Hindi ito simpleng pag-uulat tungkol sa Pilipinas. Ito ay isang pagtatala ng kaluluwa kung saan ang Britanya na may takot para sa hinaharap nito ay natagpuan ang pambansang ideal na hinahanap nito sa imahe ng Pilipinas. Ano nga ba ang nakakagulat na nilalaman na ito na nakapukaw sa atensyon ng buong mundo? Ang 7 minutong video tungkol sa Pilipinas na lubos na pinuri sa Britanya na nagdala sa BBC sa pinakamataas na rating sa kasaysayan. Ang Pilipinas ay lumampas na sa simpleng impluensyang pangkultura ng isang bansa at kumakatawan na sa pamantayan ng isang maunlad na bansa. Ayon sa isang babaeng Briton, isang espesyal na koresponsal ng BBC, nang ibahagi niya ang kanyang materyales sa pag-uulat tungkol sa Pilipinas, ang mga kritiko ng kultura, tagagawa ng patakaran, at iba't ibang personalidad ay nagpakita ng masidhing interes sa paksang ito. Ano ba talaga ang kuwentong ito? Alamin natin ng mas detalyado. Bago tayo magsimula, isang mabilis na pakiusap. Kung maaari ninyong pindutin ang like button sa 1 segundo lang, malaking tulong ito sa paggawa ng video. Ngayon, simulan na natin ang kuwento. Kumusta? Ako si Laura Davis, isang espesyal na koresponsal mula sa BBC International, nagtapos sa Oxford University at 5 taon na sa BBC. Palagi kong ipinagmamalaki ang aking pagiging Briton. Ang aming Britanya ay tinubuan ng Shakespeare, pinagmulan ng Industrial Revolution, at isang bansa na may pinakamatandang tradisyon ng parliamentaryong demokrasya sa mundo. Inakala kong misyon ko na ipahatid sa mundo ang ganitong maringal na imahe ng Britanya na may nagniningning na kasaysayan at kultura. Isang araw, nagpaplano ako ng susunod na ulat sa isang cafe malapit sa Trafalgar Square sa London. Kasalukuyan akong nagbabasa ng talambuhay ni Winston Churchill. Habang binabasa ko ang isang bahagi kung paanong ang kanyang di matitinag na espiritu ang nagdala sa Britanya sa tagumpay sa ikalawang digmaang pandaigdig, naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Iyon ay noong nangyari. May narinig akong kakaibang tunog. Ano to? Dahil sa kuryosidad, lumingon ako at nakita ko ang mga kabataan sa katabing lamesa na masiglang nag-aaral gamit ang mga flashcard na may nakasulat na mga salita sa Tagalog at baybayin. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit ang mga kabataan na magdadala ng kinabukasan ng Britanya ay nag-aaral ng Filipino, isang wika na hindi Europong wika sa halip na ang wika ng imperyo ng Britanya. Sa totoo lang, wala akong masyadong interes sa Pilipinas o kulturang Asyano. Naniniwala ako na ang kultura ng Britanya ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ba't ang Ingles, ang aming wika, ang pandaigdigang wika at ang aming batas at sistema ang naging pamantayan sa mundo? Hindi ko inakala na ang kultura ng ibang bansa ay makakapasok ng malalim sa Britanya. Ngunit ang tagpong iyon ay nagpabago sa aking pananaw. Ano kaya ang nagtulak sa mga kabataang ito na mag-aral ng Filipino? Ano ang mas kaakit-akit kaysa kina Shakespeare, The Beatles o Harry Potter? Ang tanong na ito ay hindi umalis sa aking isipan kaya nilapitan ko sila at nagtanong. Ang sagot nila ay mas nagulat sa akin. Sobrang cool ng kulturang Filipino. Ang tradisyon at modernidad ay perpektong nagsasama at palagi silang gumagawa ng bago. Marami ring matututunan ang Britanya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, iba't ibang emosyon ang pumaloob sa aking dibdib, pag-aalala at pagkabalisa. Lahat ng ito ay tila naghalo-halo. Ang pagmamalaki na nararamdaman ko bilang inapo ng imperyo ng Britanya ay kasabay ng pag-aalala kung gaano kabilis nagbabago ang mundo nang hindi namin namamalayan at ang kawalan ng pag-asa sa mga kabataan na tumatalikod sa aming kultura
at nabibighani sa kultura ng ibang bansa. Pagkatapos ng nakakagulat na karanasang iyon sa cafe, dali-dali akong bumalik sa opisina ng BBC. Pagkatapos nito, nagsimula akong magkaroon ng interes sa Pilipinas. Habang kausap ko ang kasamahan kong si Solent tungkol sa Pilipinas, napansin ko na interesado si James sa aming usapan. Si James ay isang veteranong mamamahayag na nagtatrabaho sa BBC ng higit sa 20 taon. Kilala siya bilang isang dalubhasa sa kultura at ekonomiya ng China. Ang kanyang karanasan bilang koresponsal sa Beijing noong huling bahagi ng 1980s hanggang unang bahagi ng 1990s sa panahon ng pagbubukas ng ekonomiya ng China ay talagang kahanga-hanga. Para kay James, ang Asya ay nangangahulugang China. Siya ay malalim na nahumaling sa tradisyonal na kultura at kasaysayan ng China. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni James habang nakikinig sa aking kwento. Para sa kanya, na may sentro ng pananaw sa Asya na nakatuon sa China, ang biglaang pag-angat ng kultura ng Pilipinas ay tila isang katotohanang mahirap tanggapin. Tila iniisip niya na ang kasikatan ng kultura ng Pilipinas ay isang panandaliang uso lamang batay sa kanyang kaalaman at karanasan na naipon sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, "At ano naman ngayon? Nagkaroon din ng Japan boom noong 80s. Lilipas din iyan kaagad. Huwag mong kalimutan ang lakas ng kultura ng Britanya." Naiinis ako sa mga salita ni James. Ngunit pinigilan ko ang aking emosyon at kalmado siyang sinagot, "James, ang impluensyang pangkultura ng Pilipinas ay ibang dimensyon na kumpara noon. Mas malawak at mas malalim itong kumakalat sa buong mundo. Bukod pa rito, nagpapakita ang Pilipinas ng kamanghamanghang tagumpay hindi lang sa kultura, kundi pati na rin sa teknolohiya at ekonomiya. Hindi lang ito basta uso, kundi pagbabago sa kaayusan ng mundo." Pagkatapos, pumasok ang kasamahan kong si Solent sa usapan. "Tama si Laura, James. Masyado nang limitado ang pananaw mo. Mabilis na nagbabago ang mundo. Kailangan nating tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas at maging handang matuto. Kung magpapalubog lang tayo sa dating kaluwalhatian, may iwan lang tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo." Nawalan ng imik si James sandali. Dahil sa suporta ni Solent, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Kailangan nating tingnan ang mundo ng may bukas na puso. Hindi ba't dapat nating hanapin ang mga aral mula sa tagumpay ng Pilipinas at paunlarin pa ang ating kultura? Pagkatapos ng usapang ito, nagbago ang atmosfera sa opisina. Nagsimulang magpakita ng mas malaking interes ang mga kasamahan ko sa Pilipinas at unti-unti ring nagbago ang aming paraan ng pag-uulat. Ang nakita ko ay hindi lang pala isang pagkakataon. Sa buong London, nakakita ako ng mga bakas ng kulturang Filipino. Habang naglalakad ako sa Oxford Street, nagsimulang mapansin ko ang mga karatula na may nakasulat na Tagalog. Mga restaurant ng Filipino, mga cafe na nagbebenta ng ube at halo-halo na tila ako ay naglalakad sa isang kalsada sa Maynila. Ang mas nakakagulat na katotohanan ay nangyayari sa aming prestihiyosong universidad. Nawalan ako ng imik nang marinig ko ang balita na nagbukas ng kurso sa Tagalog, maging sa aking alma mater, ang Oxford University. Sa lecture hall kung saan dating itinuturo ang wika ni na Shakespeare at Milton, ngayon ay baybayin na ang inaaral. Sa pag-iisip na Filipino na nga ba talaga, unti-unti kong naramdaman ang pagiging dakila ng wikang Filipino, ngunit may mas nakakagulat pang balita. Ilang pribadong paaralan sa Britanya ang nagpatibay ng Tagalog bilang pangalawang banyagang wika. Ang pagpili ng Tagalog sa halip na French o German ay isang revolusyonaryong pagbabago. Nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalala sa katotohanan na ang mga piling tao na magdadala ng kinabukasan ng Britanya ay nag-aaral ng Filipino. Hindi lang sa larangan ng edukasyon naganap ang pagbabagong ito. Mabilis ding nagbabago ang mga kumpanya sa Britanya. Napangiti ako nang marinig ko ang balita na ang ilang kumpanya ay nagpapakilala ng kultura ng pakikisama ng mga Pilipino sa kanilang mga pagtitipon. Naisip ko ang mga Briton na nagpapahalaga sa formalidad na masayang kumakanta sa karaoke habang umiinom ng lambanog. Ang mas nakakagulat ay ang pagsisikap ng mga kumpanyang ito na maunawaan ang mga emosyonal na konsepto ng Filipino tulad ng bayanihan at hiya.
Hindi ko talaga maunawaan kung paanong ang mga konsepto ng silangan ay tumatagos sa kultura ng korporasyon ng Britanya. Habang nasasaksihan ko ang lahat ng pagbabagong ito, napuno ako ng masalimuot na damdamin. Sa isang banda, excited ako sa mabilis na pagbabago ng mundo. Ngunit sa kabilang banda, nag-aalala ako na baka nalulusaw ang aming tradisyonal na halaga at kultura. Ngunit nagsikap akong tingnan ang mga pagbabagong ito ng objektibo. Kailangan kong maunawaan ng malalim kung ito ba ay simpleng uso lamang o tanda ng isang mas malaking pagbabago. At sa prosesong iyon, naramdaman ko ang pangangailangang muling suriin ang kalakasan at kahinaan ng aming kultura ng Britanya. Nagulat ako sa impluwensya ng kultura ng Pilipinas na nasaksihan ko sa London, kaya't nagpasiya akong pag-aralan pa ng mas malalim ang wikang Filipino na siyang sentro nito. Ang mga katotohanan na nalaman ko ay mas nagulat sa akin. Una, nawalan ako ng imik nang marinig ko ang pagtatasa ng mga pandaigdigang lingguista sa wikang Filipino. Isang kilalang Amerikanong lingguista, si Professor Claude Hampton, ang pumuri sa wikang Filipino bilang isa sa pinakamahusay at pinakapuno ng damdamin na wika sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa simula, inakala kong labis na pagmamalaki iyon. Alam ko kung gaano ka-epektibo at kaganda ang aming alpabeto. Ngunit habang natututunan ko ang lalim ng wikang Filipino na gumagamit ng malawak na sistema ng affixes, panlapi, upang ipahayag ang iba't ibang focus at masalimuot na damdamin, unti-unti akong nahikayat sa kanyang mga salita. Ang pagiging mayaman sa mga salita para sa tunog ng kalikasan at banayad na emosyon at ang sistema ng paggalang sa kapwa na nagpapakita ng pilosopikal at maselang pagdulog, talagang kamangha-mangha na ito ay pinino sa loob ng daan-daang taon. Samantalang ang Britanya ay nasa gitna pa ng kaguluhan noong Middle Ages, talagang dakila ang mga ninuno ng Pilipinas. Bulong ko sa sarili habang mas naghahalungkat ako tungkol sa wikang Filipino. Doon ko nalaman ang paggalaw sa United Nations. Mayroon daw paggalaw upang gawing mas ginagamit ang Filipino bilang isa sa mga pangunahing wika ng UN. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Nagulat ako na gusto nitong pumila kasama ng mga wika tulad ng Ingles, Pranses at Espanyol. Ngunit, kaagad akong nagkaroon ng masalimuot na damdamin. Sa isang banda, nagduda ako kung karapat-dapat ba talaga ang Filipino. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko, bakit hindi? Ang lalong nakakagulat ay ang pagbabago sa Oxford English Dictionary. Ang adobo at mangga ay matagal nang nakarehistro, ngunit narinig kong kamakailan ay idinagdag na rin ang mga salitang tulad ng bayanihan, hugot at mano. Ang katotohanang maraming salita sa Filipino ang pumasok sa Oxford Dictionary na ipinagmamalaki ko ay nagdulot ng pag-aalala sa simula dahil tila nadudumihan ang kadalisayan ng aming wika. Ang reaksyon ni James sa balitang ito ay lalo pang nakakagulat. Nanahimik siya sandali pagkatapos ay sinabi, marami ring salita mula sa ibang bansa ang nakarehistro. May mga tulad ng pizza at kos. Ano ang pagkakaiba sa Filipino? Nag-isip ako sandali sa sinabi ni James. May punto siya, ngunit may iba pa rin. Kung ang mga salita ng ibang bansa ay kadalasang mga noun na may kinalaman sa pagkain, ang mga salita ng Filipino ay sumasaklaw sa mas maraming iba't ibang larangan. Ang mga salitang bayanihan at diskarte ay hindi lang simpleng noun, kundi mga salita na naglalaman ng espiritu at mga penomenang panlipunan ng kulturang Filipino. James, tama ka. Ngunit ang dapat nating pansinin dito ay ang bilis at lawak. Kung ang ibang banyagang salita ay dahan-dahang pumasok sa loob ng ilang dekada, ang mga salita ng Filipino ay biglang dumami sa loob lamang ng ilang taon. Bukod pa rito, ang mga salitang ito ay hindi lang tumutukoy sa mga bagay o konsepto, kundi nagdadala rin ng kaluluwa ng kultura ng Pilipinas. Umiling si James at sinabi, sige, aaminin ko, mabilis ang pagpasok ng mga salita ng Filipino, ngunit gaano mo katagal inaasahan na tatagal ito? 5 taon? 10 taon? Sa huli, lalamunin din ito ng Ingles. Nag-isip ako ng kaunti sa sinabi niya. Naiintindihan ko ang pagdududa ni James, ngunit sa parehong oras, mayroon akong intuition na hindi lang ito isang simpleng uso. James, naiintindihan ko ang pag-aalala mo, ngunit hindi lang ito mukhang isang simpleng uso.
Patuloy na nagbabago ang kultura ng Pilipinas at lumalaki ang impluensya nito. Kasunod ng P-pop, indie films at Filipino cuisine, ngayon maging ang lifestyle ng mga Pilipino ay nagiging pandaigdigang trend. Hindi ito panandaliang penomenon, kundi ang pagbuo ng isang bagong axis sa pandaigdigang kultura. Kahit nagdududa pa rin ang ekspresyon ni James, may kumpiyansa ako. Ang pag-angat ng pandaigdigang katayuan ng wikang Filipino ay hindi lang isang trend, kundi isang penomenon na nagpapakita ng isang fundamental na pagbabago sa topografiya ng kultura ng mundo. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, muli kong pinag-isipan ang posisyon ng Britanya. Dapat ba tayong magbago o dapat nating pangalagaan ang ating tradisyon? Ang ganitong mga tanong ay pumapasok sa aking isipan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi natin maaaring tanggihan ang pagbabago. Pagkatapos, nagsimula akong pag-isipan ang bilis ng pag-unlad ng Pilipinas. Mga 80 taon lamang ang nakalipas. Ang Pilipinas ay isang bansang dumaranas ng matinding trauma at kolonyalismo. Ngunit ngayon, ito ay naging isang pangunahing ekonomiya at kultural na kapangyarihan na nangunguna sa mundo. Mayroon itong mga pandaigdigang kumpanya tulad ng mga BPO giants at mga tech startups na umakit sa puso ng mga kabataan sa buong mundo sa pamamagitan ng P-pop at online content. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung paano nagbago ang Britanya. Bagaman isa pa rin kaming dakilang bansa, tila nawala na ang dating impluensya. Habang iniisip ito, nakaramdam ako ng inggit at selos sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam din ako ng paggalang. Naramdaman ko na talagang kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap, pagkahilig at diwa ng inobasyon. Naisip ko na kailangan din nating magbago, ngunit kaagad kong iniling ang aking ulo. Hindi, mayroon tayong sariling kalakasan, ang mahabang kasaysayan at tradisyon at ang kultura na may dignidad. Kailangan nating hanapin ang paraan upang tanggapin ang bago habang pinangangalagaan ang mga ito. Nang maisip ko ito, gumaan ang aking loob. Ang pag-angat ng pandaigdigang katayuan ng Filipino ay hindi na naramdaman na isang banta, kundi tila isang pagkakataon para sa Britanya na muling sumulong. Habang iniuulat ko ang kamangha-manghang paglago ng wikang Filipino, natural akong napatingin sa makasaysayang konteksto sa likod nito. Ang landas ng pagbangon ng Pilipinas ay isang paksang hindi maaaring iwasan at napagtanto ko na ang kasaysayang ito ang nagpapaliwanag kung bakit mas nagniningning ang kamangha-manghang success story ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lang isang talaan ng pag-unlad ng ekonomiya, kundi isang kuwento ng malalim na sugat at ng di matitinag na espiritu na nagtagumpay dito. Sa pagtatapos ng kolonyalismo at sa panahon ng iba't ibang krisis, ang Pilipinas ay dumanas ng matinding paghihirap at pagkawala. Ngunit ito rin ang panahon na nagpatunay sa matatag na pagpupursige at di masisirang kalooban ng mga Pilipino. Hindi nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino sa gitna ng mga hamon sa panahong kulang sa mapagkukunan at pagkain. Ang pagnanais ng mga Pilipino na makabuo ay hindi nawala. Ang mga kaganapan tulad ng EDSA People Power, ang pag-angat ng OFWs at ang mabilis na pag-unlad ng industriya ng BPO ay mga patunay ng di matitinag na kalooban ng mga Pilipino. Napag-alaman ko na ang diwang ito ng pagbangon ang naging ugat ng kultura ng Pilipinas ngayon. Ang pagbangon pagkatapos ng kolonyalismo at krisis ay talagang kahanga-hanga. Ito ay isang milagro na ikinagulat ng buong mundo. Ang tapang ng mga Pilipino na umangat mula sa wala sa pamamagitan ng sipag at teknolohiya ay nagbigay inspirasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Ang diwa ng mga negosyante tulad nina Henry Sy at John Gokongwei Jr. at ang bagong henerasyon ng mga innovators ay humanga sa mundo ng negosyo at nagdala sa Pilipinas sa pag-unlad ng industriya. Ang diwang ito ng diskarte ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Sa pag-alam sa kasaysayang ito, nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa katatagan at pagpupursige ng mga Pilipino. Kahanga-hanga ang katotohanan na sa kabila ng mahihirap na kalagayan, hindi nila nawala ang kanilang sariling pagkakakilanlan at patuloy silang nagsikap para sa pagbangon. Napagtanto ko na ang diwang ito ang naging batayan ng kamangha-manghang paglago ng Pilipinas ngayon.
Ang proseso ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay isang milagro magsimula sa isang bansa na may mga sugat pa ng nakaraan noong 1950s at sa loob lamang ng ilang dekada, naging pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa Asya talagang hindi kapani-paniwala. Sa prosesong ito, sa tingin ko, malaki ang ginampanan ng natatanging pagkamamamayan at kagustuhan ng mga Pilipino na umunlad. Sa likod ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, na tinatawag na milagro, ay ang kasipagan at sinseridad ng mga Pilipino, ang mataas na interes sa edukasyon at ang di matitinag na diwa ng pagsubok. Lalo na ang pagkahilig ng mga Pilipino sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Ang imahe ng mga magulang na inuuna ang edukasyon ng kanilang mga anak kahit sa mahirap na kalagayan at ang mga mag-aaral na nag-aaral hanggang hating gabi ay naging puwersang nagdala sa tagumpay ng Pilipinas. Kamangha-mangha rin ang diwa ng inobasyon ng mga Pilipino. Naglabas sila ng mga pandaigdigang kumpanya sa iba't ibang larangan ng industriya tulad ng fintech, robotics at creative industries. Ang mga kumpanya tulad ng Ayala SM at mga bagong tech innovators ay nangunguna sa pandaigdigang merkado. Nakikita ko na sa likod ng mga tagumpay na ito ay ang diwa ng pagkamalikhain at pagpapabuti ng mga Pilipino. Sa pagtingin sa ganitong imahe ng Pilipinas, nakaramdam ako ng malalim na paggalang. Ang kanilang paglago bilang isang bansang nangunguna sa mundo na nagtagumpay sa sakit ng nakaraan at kasalukuyan ay talagang kahanga-hanga. Sa parehong oras, naisip ko na marami ring matututunan ang Britanya sa patuloy na pagtingin sa ganitong success story ng Pilipinas, lalo akong nagkaroon ng kagustuhang malaman pa tungkol sa kanila. Gusto kong mas maunawaan kung paano umunlad ng napakabilis ang bansang ito at kung ano ang kanilang kultura at espiritu. Pagkatapos kong malaman ang makasaysayang paghihirap at pagtagumpay ng Pilipinas, mas naghukay ako tungkol sa mga pandaigdigang tagumpay na nakamit ng Pilipinas. At ang mga katotohanang natuklasan ko sa prosesong ito ay mas nagulat sa akin. Una, ang katayuan ng Pilipinas sa larangan ng industriya ay talagang kahanga-hanga. Ang kanilang tagumpay sa BPO industry at semiconductor manufacturing ay kapansin-pansin at nawalan ako ng imik sa katotohanan na ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nangunguna sa pandaigdigang merkado at may malaking bahagi sa industrial robotics market. Ang ARM, na ipinagmamalaki ng Britanya bilang isang kumpanya sa semiconductor design, ay nasa ilalim na ngayon ng SoftBank Group ng Hapon. Ngunit ang bagong pagpapatunay ng lakas ay ang isang malaking tech company sa Britanya na nakuha ng isang Filipino-led conglomerate. Ang kwento ng pagkuha ay nagpapakita ng teknolohikal na lakas at kakayahan ng Britanya sa inobasyon habang nagpapakita rin ng mga hamon na kinakaharap ng Britanya sa pandaigdigang teknolohiya. Katulad nito, ang merkado ng entertainment. Ang mga pandaigdigang streamers ay kasalukuyang nangunguna sa merkado sa buong mundo sa pamamagitan ng mga serye at pelikula. Lalo na sa pagtingin sa mga makabagong produkto tulad ng Filipino-made animation at gaming studios, hindi ko maiwasang humanga sa teknolohikal na lakas at imahinasyon ng mga Pilipino. Ang mga tagumpay sa materials and components industry ay mas nakakagulat. Ang katotohanan na ang mga bahagi at materyales ng Pilipinas ay mahalaga sa loob ng mga smartphone at electronic devices sa buong mundo kahit hindi ito nakikita sa labas, ay nagpapakita na ang teknolohiya ng Pilipinas ay nasa isang antas na hindi kayang abutin ng iba. Sa harap ng katotohanan ito, lalo kong naramdaman ang kasalukuyang kalagayan ng Britanya. Ngunit ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lang huminto sa larangan ng industriya. Ang tagumpay sa larangan ng cultural content ay mas kamangha-mangha. Ang tagumpay ng Filipino cinema at P-pop ay talagang kahanga-hanga. Nang marinig ko ang balita na ang P-pop at mga indie films ay nagdulot ng pandaigdigang penomenon, napilitan akong umamin. Ang puso ko ay naging masalimuot sa katotohanan na ang mga kwento ng Pilipinas na ngayon ang umaakit sa mundo, kasabay ng kaluwalhatian ng literatura at teatro na ipinagmamalaki ng Britanya. Sa larangan ng gaming at characters, nagtatala rin ang Pilipinas ng bagong kasaysayan.
Nang marinig ko na ang mga Filipino-created games at characters ay naging isa sa pinakamalaking media mix na kumita sa buong mundo, hindi ako makapagsalita sa sobrang gulat. Bagaman kinikilala rin sa buong mundo ang mga drama ng aming BBC, ang kakaibang pananaw sa mundo at malalim na kuwento ng Filipino animation at P-pop ay sapat na upang maakit ang mga tagahanga sa buong mundo. Ang mas nakakagulat ay ang ganitong tagumpay sa kultura ay humahantong sa soft power at lubos na nagpapataas ng impluensya ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang bigat ng boses ng Pilipinas sa G7 Summit at UN General Assembly ay ganap ng nagbago. Lalo na, ang karanasan at mga solusyon ng Pilipinas ay binibigyang pansin sa mga pandaigdigang isyu tulad ng teknolohiya, kapayapaan at pagpapanatili. Isang pangyayari ang lalo akong naaalala. Sa isang kamakailang internasyonal na kumperensya, isang kinatawan ng isang umuunlad na bansa ang nagsabi sa kanyang talumpati, "Gusto naming maging katulad ng Pilipinas." Naramdaman ko na ang karanasan ng Pilipinas na umangat mula sa trauma patungo sa isang maunlad na bansa ay naging role model para sa buong mundo. Habang iniuulat ko ang lahat ng tagumpay na ito, nakaramdam ako ng malalim na emosyon, ngunit sa parehong oras, nakaramdam din ako ng masalimuot na damdamin. Dahil sa isang banda, ipinagmamalaki ko ang tagumpay ng Pilipinas, ngunit sa kabilang banda, nalulungkot ako sa kasalukuyang kalagayan ng Britanya. Habang iniuulat ko ang kamangha-manghang pandaigdigang tagumpay ng Pilipinas, natural akong nag-isip ng malalim tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. At ang potensyal ng Pilipinas na natuklasan ko sa prosesong ito ay mas nagulat sa akin. Una, ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng AI at robotics, ang mga innovative technologies ng hinaharap na lipunan ay namumukod-tangi, lalo na ang teknolohiya ng mga kumpanyang tulad ng Cebu-based tech firms at mga university research centers ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Sa kabilang banda, nalulungkot ako sa katotohanan na ang Britanya ay nahuhuli sa larangan na ito. Mula sa pagiging isang AI powerhouse na naglabas kina Alan Turing at Charles Babbage, ngayon ay ibinibigay na namin ang posisyon na iyon sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat ay ang kontribusyon ng Pilipinas sa pagpapalaganap ng mga socio-cultural values, higit pa sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Lalo na, ang antas ng kamalayan ng mga mamamayan ay talagang mataas. Habang iniuulat ko ang sitwasyon noong Typhoon Yolanda o Taal Volcano Eruption, nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa diwa ng kaayusan at pagmamalasakit ng mga Pilipino. Ang imahe ng mga tao na hindi nagre-riot kahit sa matinding sitwasyon, nagtutulungan at naghihintay sa pila, at ang imahe ng mga tagahanga na nagpupulot ng basura sa stadium bago umalis, ay naging isang huwaran para sa maraming bansang kanluranin, kasama na ang Britanya. Sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, ang mataas na konsepto ng kalinisan ng Pilipinas ay namumukod-tangi. Ang saloobin ng pagsusuot ng maskara bilang pag-aalala para protektahan ang isa't isa nang hindi ito iniisip na abala ay naging huwaran para sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang Britanya ay dumanas ng maraming hirap dahil sa kalituhan sa unang pagtugon. Sa harap ng katotohanan ito, hindi ko maiwasang muling humanga sa mataas na kamalayan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng aspetong ito, pakiramdam ko ay ang Pilipinas ay hindi lang isang economic power, kundi nagtataglay ng dangal ng isang tunay na bansang maunlad. Hindi lamang sa lakas ng ekonomiya, kundi maging sa kaligtasan ng lipunan, antas ng kamalayan ng mamamayan, at pagkakaisa ng tradisyon at modernidad. Ang Pilipinas ay nakahanay na sa mga nangungunang bansa sa mundo. Sa pagtatapos ng pag-uulat na ito, talagang excited ako kung anong papel ang gagampanan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado sa hinaharap, at talagang interesado ako kung anong mga bagong halaga at bisyon ang ipapakita nila sa prosesong iyon. Sa parehong oras, napagtanto ko na marami ring matututunan ang Britanya mula sa halimbawa ng Pilipinas. Bilang isang espesyal na koresponsal ng BBC, ipinagmamalaki ko na nakita ko ang bagong agos ng mundo sa pamamagitan ng pag-uulat na ito. Ang presensya ng Pilipinas ay lumampas sa tagumpay ng isang bansa at nagpapakita ng isang bagong paradigm ng pagkakaisa at pag-unlad sa pandaigdigang lipunan ng ika-21 siglo.
Patuloy kong masusing pag-aaralan ang agos ng pagbabagong ito at maghahatid ng malalim na pananaw sa aming mga manonood. Maraming salamat sa inyong mahabang pakikisama. Ano ang masasabi ninyo sa kuwento ngayon? Habang umaasa ako na ang pag-uulat ni Laura Davis tungkol sa Pilipinas ay kumalat sa buong mundo bilang isang positibong hangin, mangyaring iwanan ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kuwento sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Sa huli, ang subscription at like na hindi aabutin ng 1 segundo ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ay isang inspiring story na puno ng damdamin at katapatan na ipinarating sa inyo. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.